Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Ang ating pong oras, ganap na pong ika-6 ng umaga. Sumasa inyo ang palatuntunang Bomba! At ngayon, ang inyong komentarista, si Roger Bomba Arrienda. Yang mga militar na yan, ba't ang gugulo sa mga rally? Sila nagproprovoke sa mga estudyante. Tapos sa mga estudyante, pagbibintangan nila, hoy, mga militar! Ba't nyo pinagdidiskitaan ng mga estudyante? Kung kursunada ninyo, ako ang harapin nyo. Square tayo. Mano-ano. Dahil ang issue ay hindi ang pagrarally ng mga estudyante. Ang issue ay kung bakit nagrarally ang mga estudyante. Imperialismo. Yan ang issue kahapon sa rally. Feudalismo. Isa pa yan. Burokrata kapitalismo. Yung mga lintik na ismong yan ang dahilan kung bakit nagpupunta sa kalsada ang mga estudyante natin ngayon. Pero kung kasalanan ang magpahayag ng totoo, huwag lang niyang mga estudyante ikulong ninyo. Kami na lahat. Ipakulong na ninyo kaming lahat. Basta tandaan lang ninyo, mas kinaanong mangyari, mga putang ina ninyo pa rin. Briefing ho, Mr. Alienda. Paradong. Yes, sir. Kailangan ko ba kayo? Ano ang order niyo, Mr. Alienda? Roger, ikaw talaga ha? Tagal mo kami kinabik. Sarap ka nagpupunta, no? Sinaw ako eh. Hindi ka maaaring makaalis sa amin. Ay, natali ka na yan. Siguraduhin mo lang may fit, ah. Ay, hindi ka na-understand yan sa radyo, bomba. Hindi ka na nakakatulog eh. Hindi ka na palit sa rin umana. Alam mo naman tayo, basta banatan. Jack yun. Sabar, boss. Kanina ko pa naispatan. Akala siguro, hindi ko siya nakikita. Dapat siguro yun nung pa natin pinuruhan yan eh. Panay ang banat sa atin eh. Mula pa nung makampanya tayo para kayo makapagal. Kung gusto mo, boss, mag-abroad kayo ng pamilya mo. Mga 1 buwan lang. Bigyan nyo lang ako ng coaching chloroom. Tsaka konting panggastos. Pagbalik nyo, ayos na. Putang ina. Bakit? Huli tayo, boss. Sino? May misis mo. Sibat na.
Saan ba ton dito si Nora? Oops. Sexy? Sama ka? Basta ikaw. Balita ko eh. Malakas ka daw pumutok. Makikita mo. Ente, ikaw nang bahala sa mga bata. Sumunod kayo, alam mo na kung saan, ha? Ano nga palang pangalan mo? Waiter, Oh? nakita mo ba si Roger Allenda? Asawa niya ako. Si Bomba? Kayo po, misis niya? Matagal na pong hindi nagpupunta rito siya eh. Ganon. Ang ibig mong sabihin, nagpunta dito ng isang coach niya sa labas. O ikaw, kung tanungin kita, sasabihin mo rin sa akin na wala siya? Wala siya. Pare-pareho kayo. Mag-hostess na lang ako dito para makapartner ko siya. Pare, ano oras na? Salamat ha. Taxi mo. Ah. Akala ko kalaban eh. Umuwi ka pa. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan ka impyerno nang galing, hindi ka makakapasok. Pati ako tatakutin mo, walang yaka? Hoy, ikaw, Ente, kayong lahat dyan kayo matulog sa labas! Sa labas! Wala ka ng panahon para sa amin! Hindi ka nakilala ng mga anak mo! Nora, please. Patulugin mo muna ako. Patulugin. 24 oras kang wala. Kung saan sa impyerno ka nagpupunta. Uuwi ka lang dito madaling araw pagkatapos ako pang masama. Bakit kita patutulugin? Ha? Sa umaga, nasa radyo ka. Sa hapon, nasa interview sa kung sinong public official. Sa gabi, nasa bayside kasama ng mga hostess. Uuwi ka lang dito para matulog. Tapos lalabas ka na naman. Ano na naman ang pupuntahan mo? Public official o hostess? Diba? Trabaho! Hindi naman maubos-ubos yung mga public official at hostess na yan! Makabayan ka sa radyo sa umaga. Pero sa gabi, puro ka kababuyan. Kanina sa Bayside, iniwan mo ko. Ginawa mo kong tanga. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Kung kinakailangan natin umutang ng buhay at dumalang ang dugo, utang tayo ng buhay. Patatanakin natin ang dugo. Ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pakiusap. Ito ay hinahangaw sa pamamagitan ng baril. Lumaya tayong lahat
Dahil sila Bonifacio ay nakipaglawan sa mga Kastilang. Laway ba ang ginamit nila? Hindi! Baril! Tandaan nyo, ang isang bansa ay nagkakaroon ng kalayaan pag ang mga tao ay lumalaban! Kung may Diyos, bakit hanggang ngayon ang lipunan natin ay giba pa rin? Sabi daw nila, ang mga mahihirap ay mapalad. Bakit? Ang laraw ang langit. O ngayon, sino nagpapasasa? Ang mga putang serbergwensang imperialista? Kayo! Ako! Hanggang ngayon nagdidildil pa rin ang asin! Pumapako si Kristo. Nagtanong! Anong sabi niya? Ama, bakit mo ko pinabayaan? Anong sagot sa kanya? Abay, bumaba ka dyan at tumawa ka ng baril. Nandito sa lupa ang mga kaaway. Tumba! Blasphemy yung sinabi mo! Hindi blasphemy, kaibigan. Si Kristo, siya mismo ang nagsabi sa atin, labanan natin lahat ng uri ng pangapi. Bomba! Bomba! Maski pagbalik-baliktarin mo ang Biblia, ay walang nasusulat na sinabi si Kristo na ganoon. Ang sinabi niya, pag sinampal ka sa kaliwang pisngi, iharap mo ang kanan. At sinabi rin niya, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ito mismo, sa liwasang Bonifacio. O ngayon pare, sinong tama sa ating dalawa? Ente, Bomba, mali ang ginawa mo. bakit pare? Ente, bumili ka nga ng sigarilyo. Yung blue seal wag local, lasang ipis eh. Ilang ka ha? Bumili ka na lang ng 5. Bara-barang pagbunot mo ng baril. Hindi mo dapat tinatakot ang masa. Sila kailangan mo abutin eh. Masa ba ang panatikong yun? Lahat sila kabilang sa masa. Ikaw, ako, kahit yung panatikong yon. Eh mali ang putang ama eh. Wala akong pasensya sa mga taong hindi marunong lumaban. Ikaw ang mali, Bomba. Nabasa ko rin ang Biblia eh. Tsaka hindi pwede yung pinipilit mo kanina. Hoy, kung anong sabihin ko, yun ang tama. Speech ko yun eh. Inimbitan niyo ako magsalita. Tanggapin yung sinabi ko. Wala akong panahon para makipagdebate. Kaya ginamit mo ang baril mo. Di ba? Kayo ang palagi nagsasabi na ang kapangyarihan ay nasa dulo ng baril. Pero ang baril ay hindi ginagamit para sa sarili. Totoy, wag mo akong sermonan. May sarili akong katwiran. At marami nakikinig sa akin. Naiintindihan mo? Malinaw, Bomba! Kahit mali, tama. Basta ikaw may sabi. Yung mga putang na asinderong yan, mga absentee landlord, punta lang sa asyenda yan para kumustahin kung nagtatrabaho ang mga kasama. Tapos magpapasarap na sa Maynila. Sino nagtatrabaho para mga kalabaw? Sino nagbubuwis ng buhay? Sinong tunay na nagmamahal sa lupa? Ang mga magsasaka. Pero umuunlad ba sila? Umaasenso ba ang buhay nila? Makakapagpaaral ba sila ng mga anak sa Maynila? Pag nagkasakit pa sila, may pera sila pambayad sa doktor? Makakapagpahinga na ba May sila problema ba? pagkakara? Boss, asan ang bulletproof vest mo? Di po. Sa likod. Di po. Dahil kung ang nagpapawis,
Ente, may tama ka ba? Ano po yung tato, boss? Malayo sa puso to. Mga putang ina nyo! Kailangan pa ba nyo magtago sa dilim? Mga walang bayan! Nora, buksan mo lahat ng ilaw sa loob at labas ng bahay. Gisingin mo ang mga bata, pero huwag mong papalabasin ng kwarto at huwag kang magpapasok na kahit na sino. Naiintindihan mo? Inambush kami. Darating ako within 20 minutes. Sige. Magkape ka muna. Thank you. Bago ka umalis. One question. Meron ka bang pinagsususpetsahan sa umambos sa'yo? Ikatlong ambush ko na to. Nalaman ko ba kung sino may gawa? Sa dami ng binobomba ko, mag-uuna ng mga yan sa akin. Butit hindi ka nasisiraan ng loob. Para ikaw newspaper man ka. Alam ko ang kalibre mo. Kung kailangan mo banggayin ng pader, babanggay mo. Ako ganun din. Sumasa inyo ang palatuntunang Pilipinas kong mahal. At ngayon, ang inyong komentarista, si Roger Bomba Arrienda. Hinahamon ko kayo. Sino man kayo? Mano-mano na lang tayo. Baril kung baril, hindi ako natatakot mamatay. Pero wag lang patay doon sa dilim. Oh, anong sabi ko sa'yo? Walang kwenta yung mga yan. Kaya na wala na kwenta yan, boss. Wala ka kasing pananampalataya. Ngayon ang trama niyan. Ente, tandaan mo, ang pinakamagaling na anting-anting ay ito. Ha? Ang pangalawa, ito. Ang kapanibago ah. Tagal na natin hindi lumalabas ng bahay. Hawakan mo. Hawakan mo, huwag ka matakot. Ay nako, hawakan mo na mahigpit para ka naman lampay eh. Ayoko, Daddy. Natatakot ako eh. Daddy, ako na lang. Oli ka, Robert. Pakita mo sa mga kapatid mo na hindi ka takot sa baril, ha? Matapang ka katulad ng daddy mo. Yan ang mahawak ng baril. Tinan nyo. O ngayon, pasok mo yung daliri mo dyan sa loob ng trigger. Pagkalabit mo, huwag kang pipikit dahil hindi mo makikita ang kalaban mo. Oh, sige nga, isinta mo. Okay? Sige, kalabitin mo. Bitawan mo yan. Bata-bata mo pa eh. Walang masama rito. Kailangan matuto sila humawak ng baril. Eh kung putok yan. Walang bala! Miski na. Bumalik ka na nga lang sa kusina at pabayaan mo lang kami rito. Robert, liga. Tuloy natin to. Sige. Paputukin mo. Barilin mo sarili mong anak. Ang baril ay baril. May bala man o wala. Lagi kang agitated lately. Para kang laging may kaaway. Maski sa kama, para kang laging may kinakalaban. Laging ayaw mong patalo. Ano bang pinaglalaban mo? Tumigil ka na ng satsat, ha? Bakit ganyan na nga si Nora? Hanggang dito ba naman?
Kayo talaga mga babae, ang sakit nyo magnag. Marami namang ginawa ang Diyos, ba't nasama pa yan? Bulag at pipi ang dapat sa'yo. Para kita naging kirida mo ako. Hmm? Hindi ka talaga titigil, ano? Bakit naman ako titigil? Ako lang naman nakakaalam ng sikreto mo eh. Anong sikreto? Sa labas, malaki kang tao. May baril. Maboka. Maraming malalaking salitang ginagamit. Pero dyan sa loob mo, para ka pa ring maliit na bata. Humahanap ng nanay. Oh, mag-shopping ka. Mag-parlor ka. Tigilan mo lang yung ka-analysis mo sa akin. Hindi mo kasi ako kayang talunin. Di ba? O ano? Ang kaya mo, yung radyo. Dahil wala sa harap mo ang kalaban. O di kaya ay yung imperialismo. Imperialismo! Hoy, kayo dyan! Imperialismo! Ibagsak ang imperialismo! Ay, naku, Roger. Kailan ka pa kaya lalaki? Hello? Hello, pwede ba makausap si Roger? Ho? Busy pa ho siya eh. Sino ba sila? Tumawag na lang kaya kayo mamaya. Kanina pa ako tawag ng tawag dyan eh. Sabi mo nga sa asawa ko, kailangan ko pa ba makipag-appointment para makausap siya? Ho? Kayo ang asawa? Naku, bago pa lang ho ako dito kaya hindi ko alam. Sino yung asawa kasama sa kwarto? Sino yung tumawag? Tumawag ho si Mrs. Sir. Gusto daw ho makipag-appointment sa inyo. O yan ang sinabi mo. Uli-uli matuto ka. Sabihin mo may interview ko. Kay presidente o sa isang senador. Mag-isip ka ng kahit na sino. Tandaan mo, SOP yan. Yes, sir. Hello? Matagal pa ba, miss? Gabi na. Maghintay ka. Darating na inaantay namin. Nora! Nora, wag! Tama na! Tama na, Nora! Tama na, sabi! Halika nga! Dito tayo mag-usap! Tama na, Nora. Huwag ka na mag-scanto rito. Umuwi ka na! Anong klaseng tao ka, Roger? Nora! Akala ko tapos na kayo ng kirida mong yan. Akala ko paysay na lang ang kalaban ko. Mahal mo ba kami talaga ng mga anak mo? Sabi ka na sabi sa radyo, huwag pa, ape. Pero ikaw mismo, inaapi mo ang pamilya mo. Ano pa bang gusto mo? Dala mo na ang pangalan ko. May pera ka. Hindi ko ginugutom ang pamilya ko. At kung madisgrasya man ako sa ginagawa ko, bayani pa ako. Hindi ko kailangan ng pangalan mo at ang pera mo. Mabuti pa nung wala kang kinikita. Maaga kang umuwi. Mabuti pa nung hindi ka sikat. Wala kang babae. Ngayon sikat ka na. Ultimo mga anak mo, hindi mo na kilala. Tumigil ka! Puro pasat-sat. Kaya ayokong umuwi dahil kinukulele mo lang ako. Pabayaan mo na lang ako at lilipas din to.
Kung minsan, naiisip ko, buti pa siguro mamatay ka na lang ng ambush. I'm sorry. Ikaw nga pala ang ama ng mga anak ko. Kailangan ko kayo, Nora. Kailangan kong pamilya ko. Litong-lito na ako. Hindi ko na alam kung ano itong nangyayari sa akin. Pero may mga pangarap din ako para sa atin. Gusto kong umasenso tayo. I want to make it really big. Gusto kong meron mangyari sa buhay ko. Sige na, Roger. Kanina ka pa hinihintay ng kirida mo. Narito kami ngayon mga kaibigan sa Plaza Miranda sa avance ng Partido Liberal. Makikita nyo sa inyong mga telebisyon ng libo-libong mga mamamayan na dumalo upang subaybayan ang nasabing meeting. Kasama rin sa meeting na ito ang liderato ng Liberal Party na pinagsikilangan na Senador Osmeña, Senador Salonga, Senador Calao, Senador Rojas at Pinoong Legislate. Sa ilang sandali po lamang ay ating subaybayan ang pagkatalumpati ng magalang-galang na alkalde ng Maynila na si Ginoong Ramon Pagasri. Granada? Ina, may sumabog na granada. Mabuti hindi ka nagpunta. Hindi ba si Salonga yun? Malaking gulo to, Nora. Malaking gulo to. Sige, pasok na. Pasok na sa kwarto. Ente! Baril ko! Bilis na po, lalakad tayo! Ito na ngayon, kinarating ang mga naging biktima ng pagsabog sa planta ni Ram. Ang mga kamigang ay nakarating po ang mayor ng Manila na si Ramon. Mga kaibigan, dumarating na po ang ginanang Radio and Civic Ministerio na si Ginoong Roger Bomba Arienda na inaasahan na talo sa... Sandali lang ho. Bomba ako. Pwede pa. Dali pa rin sa yung mga biktima po ng pagsabog ng mga kandidato ay nadala po sa ospital. Bombang balik mo yung interview. Mangyara po eh. Yung pa rin sa ating Pare, ito ka makausap sa galit. Mantayin dalawa lang. Sige. nakakapit sa mga Ano? Pare, hanggang sa pwede po mga kaibigan ay tayong pinapasok. sa tingin ko iba ng panahon. Ano sa palagay mo mangyayari nila? Alam mo ba ang kumakalat na balita? Isususpend daw ng Presidente Enrique Babias Cortes. Delikado na tayo. Siguradong magkakahulihan. Ang mga kaibigan ko nag-uuna sa pagkuha ng visa rika. Rebecca? Rebecca? Hello? 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 Pakilakasan lang nga, hindi kita marinig eh. Ano ba si Mr. Redeter? Narito po sa sakrami. Ito nga po sa mga nagpapantay sa kanya. Ang meeting di abase. Bakit? Naginalaman ba niyo ako nagtapo ng granada? Kami nagtatanong. Sagutin mo kung ano yung tinatanong. Paski tatay ko, walang karapatang magtanong sa akin kung ayaw ko. Nasaan ka ng meeting di Avance? Mapilit din kayo, no? May telepono ba kayo? Hindi ka makakalis dito hanggang di ka sumasagot. Anong ginagawa mo noong 21 de Agosto?
Sa bahay. Nanonood ako ng TV kasama ko ang misis ko. Kilala mo ba si Usmeña? Commentator ako eh. Ba't hindi ko sila makikilala? Ikaw, kilala mo ba sila? Pakikilala pa kita eh. May nagbabayad ba sa'yo? Para sabihin niya mga sinasabi mo? Hindi ako bayaran. Kayo may nagbabayad sa inyo para tanongin itong mga tinatanong nyo eh. Mga tuta kasi kayo eh. Nasaan ang tuta? Walang tuta dito. Ikaw, Bomba. Komunista ka ba? Wala na kaming posporo. Ano ba ang kinalaman mo sa bombing sa Plaza Miranda? Tawag ko na. Ano ba talagang gusto nyo? Pasok na yung mga yan. Ang mga ito, natagpuan namin sa kotse mo. Sa iba mga ito. Ang mga granadang ito. Ganitong ginamit sa Plaza Miranda. Pwede na ba ako umuwi? I'm sorry, pero kailangan ka pa rito for further questioning. Natanong niyo na lahat ah. Tumawag. Pwede ba akong tumawag sa bahay ko? Sorry. Pero simula ngayon, inkomunikado ka na. Dito po, sir. Ayoko rito! Huwag niyo ako dito ilagay! Putang ina! Aray! Dito po kami. Ayoko dito! Putang ina niyo! Alisin niyo ako rito! Ayoko rito! Mga hindot kayo! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Magbalik kayo rito! Guardia! Guardia! Tatawag ako sa amin! Magbalik kayo! Magbalik kayo! Kaninong dalaw yan? Kay Bomba. Paano mo nalaman nandito ako? Tinawagan nila ako. Ang liit-liit dito.
Pinahihirapan ka pa nila. Pinakain ka pa nila kagabi. Dalan mo nga pala ako na radyo. At sigarilyo. Yung Blue Seal, ha? Naku, Roger. Nakukulong ka na nga, namimili ka pa. Eto, may dala akong pagkain. Yung paborito mong adobo. Tsaka, hipon. Saging. Nagdala rin akong papel. Tsaka mga damit. Ballpen. Pumunta ako sa nanay mo. Pinapasabi niya na gusto daw niyang pumunta rito, pero ayaw siyang pahagan ng tatay mo. Bakit nangyayari sa akin to? Tama na. Naaalala mo ba nung naniligaw pa ako sa'yo? Lagi kong sinasabing, lalo kang gumaganda pag umiiyak ka. Kaya mo ba ako parating pinaiiyak? Kailangan pa ba tayo talagang mag-ensayo para makapag-usap lang tayo kanilo? Ito, hindi masyadong pansinin ng gwardiya. Kailan pa ba tayo papalabas sa putang ng kulungan na ito? Nagiging inutil na ako dito eh. Dep. Maski dito sa kulong, may magagawa ka Roger. Nasa sa'yo yun eh. Ano magagawa natin? Wala tayong armas. Mabigyan lang ako ng baril eh. Makikita nila. Ikaw mismo ang baril ka, Roger. 7. Ikaw, 6. ako, 5. ang mga katulad natin, 4. kagaya ng baril. 3. Ang ideolohiya natin ang bala. 2. Ang bibig natin, Ulit. ang dulo ng baril. Ang dila natin, ang gatilyo. 4. Salamat sa inyong pakikibaka. 3 buwan din ako nakakulong. Dito sila nagkamali. Lalo lamang nila dinalit ang aking isipan. Dahil namulat ako. Namulat ako sa ugat na sakit ng lipunan. Makibaka tayo mga kasama. Huwag tayo matakot. Tigring papel lamang ang ating kalaban. Kaya ito na nagkakaisang masa. Itunong ang pambansang revolusyon. Papayagan ba natin maapi tayo habang panahon? Isang bagay lang ang masasabi ko sa inyo mga kasama. Nandito nga kayo ngayon. Pero parang na rin kayo nakakulong. Dahil kahit anong oras ay pwede kayong damputin at ikulong. Nasaan ang tunay na kalayahan? Ang kulungan natin, sarili nating bayan. Kung buhay si Andres Bonifacio, nandito siya ngayon at kasama natin sa revolusyon. Ang kalaban natin ay mga tuta ng imperialismo. Kaya ibagsak ang imperialismo! Ibagsak ang kapitalismo! Ibagsak ang burokrata kapitalismo! Makikibaka! Huwag matakot! Makikibaka! Luha ka aking bayan. Kung lungkot mong luha, ang kawawang kapalaran ng lupaan mong kawawa.
Ang bandilang sa gisag mo'y lukos ng bandila. Pati wikang ninana mo'y gustabos ng ibang wika. Kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon, lumuha ka ng lumuha, ang gaya mo'y nakabirol. Ay para uli ang duha mo'y makasain niyo. May araw din hinaduha, makaling namumugto ang dadaloy, hindi apoy, at apoy na kulay dugo. Huwag nating papasukin sa ranggo natin ang mga hente! Lumaban tayo! Laban! Sorry, Mrs. kung nakaistorbo kami. Si Mr. Arienda po. Wala siya dito. Saan siya nagpunta? Bakit? Anong gagawin niyo sa kanya? Huhulihin niya na naman ba? Iimbitahan lang po sana namin para tanungin. Wala siya dito. I'm sorry. Pwede po ba kami pumasok? May mga baril po ba kayo rito? Bakit hindi kayo maghalongkat? Sikat na tao ang asawa niyo. Kung mag-iingat siya, lalo siyang sisikap. Paano, Mrs.? Tutuloy na ho kami. Ipagpaumanin yung pagkakagambala namin sa inyo. Rebecca, estira mo ang pinto. Halika, tulungan niyo ko dito.
konting pisa lang ho. At malapit na ho tayo. Eto pong salabat, oh. Salamat ho. Salamat po. Kabayan, ano bang masasabi niyo sa Marcelo? Kayo ba'y sangayon dito? Alay, hindi ho. Buhat ho nung mag-martial hindi na naimikiring radyo namin. Hindi na ho namin nadidinig si Nora Honor. Si Bomba ho, napapakinggan nyo ba? Alay, may nadating. Mga PC, madami sila. Naku, wag yun. Wag. Marami rin sila. Dali na yung dali ito. Dali ho kayo tumahan. Sige ho, kami nang bahala rito. Meron ho lamang sa sila eh. Dali. Boss, teka na ron. Eh, ano ba sabi ng inay mo? Wala, ang sabi lang Gabi niya. ho. Magandang gabi ho. Pwede mo ba magtanong? Oo. Meron mo Ano ba ba kayong yun? napapansing mga taong naliligaw dito? Wala ho. Alay, may bisita pala rin Ay, nagtatanong sila kung meron daw ba tayo nakitang naliligaw na tao rito. Alay, wala po. Pwede ba kami tumuloy sa loob at tumingin sa paligid? Abay kayo ho, mahala. Halika kayo, tingin kayo. Ano kayo? Huwag po kayong gagalaw, boss. Sibig ito. Nasa kubo pa yung mga fishing. Nakita ka ba mga tao rito? Yung hinahanap kami. Kilala mo ba si Juan Barrieta? Naririnig lang po sa radyo. Pag nakita mo, pagbigay mo agad sa amin, ha? May premyo ka. Wanted siya rin, ha? Opo. Hindi ba siya nakakawin rito? Ikaw ang huhulihin namin. Pag nagtitinungaling ka. Opo, hindi po. Nagpapahabol si Ente, boss. Para iligaw mga PC. Maghintay lang tayo ng ilang sandali. Pag sinabi kong takbo, takbo. Takbo! Nabulog na hindi yan. Sunugin niyo lahat niya. Nora? Anong nangyari? Dumating ho mga militar sa bahay, kaya kailangan pumunta kay kaagad sa press club. Kunin yung mga papeles ni Roger sa opisina niya doon. Ano ba problema? Kailangan maiuwi natin dito mga gamit ni Roger. Delikado sa kanila. Eh bakit? Dito ba sa atin, hindi? Nagtatagong anak mo. Kailangan niya ang tulong. Eh ano naman sa akin? Pinili niya ang ganung buhay eh. Ba't parang hindi mo anak ng tao? Sige na, Nora. Ako nang bahala dito. May panggastos pa ba kayo? Sandali lang, ha? Saan naman ho tayo lilipat ngayon? Bahala na kung saan. Basta kailangan umalis na tayo rito. Masyado nang mainit. Ay, mabuti pa yung magpunta kayo sa Ibayo. Ay, duligtas kayo. Alay mo, ha? May dumarating ho.
Roger. Narito ka. Ang mga bata. Mabuti rin. Gabi-gabi halos tinatalaw kami ng mga militar. Ang mga bata, hindi na nagiging normal ang paglaki nila. Sumama ka na sa aking umuwi, Roger. Kailangan ka namin ng mga anak mo. Natatakot kami. Paano ko uwi? Shoot to kill na order sa akin. Nakausap ko na si Roy Valencia. Sabi nila hindi ka makukulong. House arrest lang daw. Naluloko ka na ba? Kulong din yun. Miski na paano, makakasama mo kami ng mga bata. Di gaya ngayon. Paggabi nga, hindi ako makatulog sa kakaisip na baka mapahamak ka. Kung ma-house arrest ako, para na rin ako inutil nun. Anong magagawa ko sa bahay? Bakit? Bayan naman bang iniisip mo? Lahat ng buhay mo, puro gulo. Puro ibang tao. Pagbigyan mo naman kami, Roger. Pamilya mo naman kami. Sige. Salamat, Roger. Salamat. Sigurado ka bang hindi ako makukulong? Sigurado ako, Roger. Halika na. Babalik na tayo Maynila. Vic, maraming salamat sa tulong na ibinigay mo. Hindi kita makakalimutan. Walang anuman ho yun. Basta't pag kailangan niyo uli ako, nandito lang ako. Salamat. Ito na ang sapatos niyo. Salamat. O, ente. Magbihis ka na. Boss, dito na lang akong papalipas ng init. Sige. Mas ligtas ka rito. Pero magkikita tayo ulit. Pangako yan. Ángeles, abajo unos 500. Narito na si Mr. Arenda. Ilan mo? Maganda nga po na, Mr. Arianda. Maganda nga po naman. Gusto raw niyo akong makausap. Oo. Anong ibig sabihin nito? Mr. Arenda, you're under arrest. Linoko niyo asawa ko. Linoko niyo kami. Nangako si Roy! Hindi ho kami nanloloko. At wala ho kami kinalaman sa pinangako sa inyo ng Mr. Valencia. Hindi niyo ako mahuli. Kaya linoko niyo kami! Ihanap niyo ako sa nagpapahuli sa akin! Ihanap niyo ako! Dahil sa mga kasalanang inciting to rebellion at illegal possession of firearms, ikaw, Roger Arienda, ay hinahatulan ng hukumang ito na mabilanggo ng 9 years with hard labor. Hindi! Hindi ako papayag! Ang hatol ng hukuman ay hindi nakasalalay sa pagpayag ng nasasakdal.
Nakakatawa ko! Hindi siya pumatay! Hindi siya kriminal! Hindi naman niyo ako kailangan bitbitin eh. Kaya naman, wala naman akong kasalanan eh. Nora! Hindi ko alam. Sabi nila, hindi ka nila ikukulong. Pinasok na ako kasi gusto ko makasama ka namin. Patawarin mo ako, Roger. Patawarin mo ako. Patawarin mo. Kakayanan natin to, ma'am. May nakuha kami mga dokumento. Plano sa pag-assassinate sa presidente. Kasama ang pangalan mo. Hindi ba kayo nagsawang magtanong sa akin? Nasaan ka nung gabi? Ng September 12, 1972. Hindi ko alam. May nakumpiska kami sulat. Report ng Partido Komunista. Ang pangalan mo nakapirma. Baka ibang Arienda yan. Bombangalias mo, hindi ba? Alam na yan ang lahat. Sino-sino mga kasamahan mo? Wala akong kasamahan. Ano ba kayo? Wala akong ginawa. Announcer lang ako sa radyo ah. Miyembro ka ba ng Partido Komunista? Bakit ka nagtatago sa Batangas? May kontak ba ron? Wala. May truth serum kami rito. Miyembro ka ba ng Partido Komunista? Sino-sino mga kasamahan mo? Bombangalias mo, hindi ba? Oo. Aminin mo ng miyembro ka ng Partido Komunista! Nasaan ka ng September 12, 1972? Nasaan? Kasama ka ba sa plano sa pag-assassinate kay Presidente Marcos? Aminin mo na kasama ka sa plano sa pag-assassinate kay Presidente! Mamin ka na. Komunista ka, di ba? Komunista ka kami. Miyembro ka ng Partido Komunista, di ba? Mamin ka na. Komunista ka. Miyembro ka ng Partido Komunista, di ba? Hindi ka. Ayoko rito! Sino ka? Bagong pasok ka ba? Sino daw? May bago ba? Si Roger Arienda to. Sino yan? Bomba? Bomba! Si Nilo to. Nilo? Nilo Tayag, ikaw nga ba yan? Nahuli ka rin? Oo. Walang hiya ka. Ba't ka nagpahuli? Panahon nila ngayon. Bukas. Tayo naman. Hindi ba tayo makakatakas? Mamamatay na ako dito eh. Konding tatag, Roger. Kailangan makalabas tayo dito ng buhay. Putang ina, paglabas ko rito, iisa-isahin ko silang lahat. Mga putang ina nyo!
Magbabayad kayo paglabas ko! Mga duwag! Wala akong kasalanan! Mga kababayan, ito na naman po inyong lingkod sa DCRH, Roger Bomba Arienda. Hindi ko po alam kung maganda umaga, tanghali o gabi ang ibabati ko sa inyo. Dahil dito po ay walang katapusan ng kadiliman. Nandito po tayo sa malaking impyerno sa seldang pinagtalan nila sa akin. Ganito po ba hotel room nila ngayon? Kinakapos na ba sila? Pag nalalo tayo, pasusubukan naman natin sa kanilang makulong dito. Hindi po ba mga kababayan? Ngayon nakakulong ang daddy niyo, kailangan magtipid-tipid tayo. Gaya kanina umaga, ikaw Junior, iniwanan mong bukas yung iyong aircon. Kung hindi tayo mag-iingat, mauubos ka agad ang pera natin. Kaya wala na muna mga bagong damit at bagong sapatos, ha? Robert, bakit? Anong problema mo? Roger? Anong ginawa nila sa'yo? Totoo, paulit-ulit tayong nakukulong. Pero isipin na lamang natin na lalo tayong napapantay ng karanasan. Kumbaga sa patalim lalo tayong tumatalas. Inaamin ko nung una, bara-bara akong kumilos. Sumasama lang ako sa mga aktivista dahil gusto ko lang talaga magsalita. Pero hindi ko talaga naisa sa puso kung ano talaga ang kanya ipinaglalaban. Pero ngayon mas naiintindihan ko na. Maraming salamat sa inyo lahat, Kanilo. Commander Ligaya. Kamindo. Sino pa bang magtutulungan
kundi tayo. Hindi ba ka, Roger? Pasensya ka na, anak. Ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Inay, sila ba mga anak ko kay Luisa? Nga pala. Edward, dali. Lumapit kahit nang makita kayo ng itay niyo ng malapitan. Ang lalaki na ng mga anak ko. Ilang taong ka na? Siyam po. Ikaw? Ano po? Wala na si Luisa. Nakatira sila sa kanilang tiya. Hindi ko malala sila nadalaw nung araw. Kung bakit ba dito pa magkikita-kita. Alam ba ni Norang paparito kayo? Oo. Dumaan muna kami sa kanila kanina. Pero hindi siya makasama. Nilalakad niya mga papeles mo. Roger, kung iba babae yan, matagal ka ng tinalikuran. Alam ko yun, Inay. Si Taiho, kamusta? Ayun, galit pa rin sa'yo. Magkaiba kami. Ba't pinipilit niyang gumaya ako sa kanya? Ay, nako. Ang itay mo. Katulad mo. Matigas ang ulo. Alam ko na ang nangyari. Mukhang may malalim kang iniisip. Wala. Kumusta ang mga bata? Nakakaraos naman kami kahit paano. Kay Robert, palagi kang hinahanap. Nagtatampo siya dahil wala ka. Pero gumagaya naman sa'yo. Palaging nagtatalumpati sa ibang tao. Lumalaki ang mga bata nang wala ako. Anong ibig mong sabihin? Maski man nung nasa labas ka, lumalaki naman silang wala ka. Ikaw talaga, nakakita ka lang ng tiyempo eh. Umihirit ka na naman. Kung tutuusin, mabuti na rin ngayon. Alam ko kung nasan ka gabi-gabi. Hindi ako nag-aalala. Total mukhang sanay ka na naman dito eh. Yun na nga iniiwasan ko eh. Ang masanay dito. Mamamatay ako dito pag nagtagal pa ako. Ginagawa kong lahat, Roger. Kung saan sa opisina ng gobyerno ako pumupunta, nilunok ko na ang hiya ko. Hindi yun ang ibig ko sabihin. May bala kaming tumakas. Makakatulong ka. Kailangan namin na magpapasok ng baril dito. Ano? Naloloko ka na ba, Roger? Wala ka na ba talagang palulusuting katarantaduhan? Lahat gusto mong subukan? Hindi mo lang naiintindihan dahil nasa labas ka. Kung alam mo lang, Nora, ang pader dito sa gabi, parang lumiliit. Hindi na ako makahinga. Para kami mga buhay na patay dito. Nandidiri na ako sa sarili ko. Lalo ka lang mapapahamak pag nagtangka kayong tumakas. Maghintay-hintay ka na lang, Roger. Gagawin kong lahat. Lalapit ako kahit na kanino. Maski na pagbili natin lahat ng ari-arian natin. Arienda! Nora, alam ko marami akong pagkukulang sa'yo nun. Pero wag mo akong biguin. Kailangan kita ngayon. Tulungan mo kami. Mahal kita, Roger. Kung hindi kita mahal, matagal na sana kitang iniwan. Pero kinalulungkot ko, hindi ko magagawa. Mr. Arienda, may tinanggap kaming order.
Bukas ililipat ka na sa Muntinlupa. Ano? Putang ina, ililipat niyo ko sa Muntinlupa, hindi naman ako kriminal. Political prisoner ako. Wala kami magagawa. We're just following orders. Ba't nila ako pinarurusahan ng ganito? Ba't nila ako sasama sa mga kriminal? Basta isipin mo na lang, kahit anong mangyari, ang mga nasa munti, masa rin. Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw yung lilipat. Subukan mo lumipat doon. Padala sa akin ang asawa ko. Sa'yo na. Salamat. Magpapaalam na ako. Sige. Pero pangako, magkikita-kita tayo ulit sa laya. Nag-ingat ka. Bomba, good luck ha! Bomba, sana magkita tayo ulit. Bomba, ingat ka ha. Bangon sa pagkakabusabog, bangon alipin ng gutom. Katadong ay bulkang sasabog sa huling paghuhukom. Kapag na ako'y lagkin, tayo'y magpilihan ang maliwas. Tayo'y ngayon inahin, pangmaling atin ang bukas. Nalayo yung maasa, panalaw, manunos. Kaya't sa ating pagkilos, manggagaw ang pangingin yaman, kaisipan palayain, ang masubayating hawakan, kinabukas ay pandayin. Ito'y muling paglalaban, magkaisa ng masangyan. Bibigyan kita ng kargada mo para gamitin mo sa brigada. O, itong banig. Plato, cup, kumot, kulambo. Ayo, may bago kayong border! Ay, pare. Pate ha? Ay, pate. Hoy, sige nga. Sino pa ako eh? Pati na natin gamitin mo. Ayun! Daya mo eh. Bagong border! Sandali! Uy! Bago ah! Balag boss na. Green! Oh! Sa'yo yan! Ako? Sa'yo! Parang niyo! Mabuti naman ito wala. Ako ang mayor dito. Green! Uy! Hoy, lalo!
hanggang dyan ka lang pala. Wala ka raw pala, Binesa. Sinabi! Ano? May reklamo ka pa? Indio, pagbaong umanda kayo. Pagpagong pa lamang. Ayaw mong kumalang. Bukas sa umaga. Bukas mo yun. Ma? Nagulat ka, no? Dati ama mong hinihintay ko. Ngayon, ikaw naman. Di niyo na ba ako titigilan? Wala ka naman to, Ma. Ma, matulog ka na. Ganun na lang. Matulog na lang ako. Puro ka lasing, puro ka drugs, puro ka barkada. Ilang taon ko na sa high school, hanggang ngayon hindi ka pa rin makapasa-pasa. Ano ba talagang problema mo, Robert, ha? Wala ho. Anong wala? Sinisira mo ang buhay mo, tapos wala. Ang dami-dami ko ng problema. Tinatagtagan mo pa. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, naguguluhan ako eh. Namimiss ko ang daddy. Dati, masaya tayo. Ngayon, maski kayo palaging nasa trabaho. Sa eskwelahan, wala katapos ang tanong sa akin tungkol kay daddy. Oh. Ano to? Mabeter, Ano? buto nyo. Butaw? Eh, ba't ako magbibigay ng butaw sa pangkat? Ha? Tama. O ba? Bakit hinihingi mo ang runner ko? Pare-pareho lang naman tayo mga bilanggo eh. Ba't ako magbibigay ng butaw? Ah, ganun. Ha? Roger, ikadawin ang mga gamit mo. Lilipat ka sa maximum. Kilala ka namin. Hindi ba ikaw ang commentator sa radyo? Si Bomba? Cesar? Roger. Si Jimmy? Roger. Bomba! Bomba! Si Bomba! 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 Ikaw ba si Bomba? Hindi ko ba marunong magsalita? Paututan mo nga kami. Yung bomba talaga. Ha?
Naririnig namin kung minsan sa radyo. Pero ang gusto ko, mag-sample ka ng totoo. Ha? Hoy, mag-speech ka raw, sabi ni boss. Mga kababayan, noong una ako makulong, akala ko nagwakas na ang buhay para sa akin. Sabi ko, bakit ako? Bakit hindi sila? Mas maraming masasama kaysa sa akin. Pinagtatanggol ko lang ang karapatan ng iba. Lakasan mo! Umaatake lang ako sa radyo. Dahil marami ako nakikitang kamalian sa palibot. Kinulong nila ako. At dito pa sa Muntinlupa. Dito, kung saan ang mga nakakulong ay puro halang na ang kaluluwa. Pagkakita ko pala sa mga nakakulong dito, nandiri na ako. Pero mali. Mali! Dahil kayong lahat ay tao pa rin! Dahil anumang kasalanan na gawa ng isang tao, may karapatan pa rin siyang marinig. May karapatan pa rin siyang tratuhin bilang isang tao. Pare-pareho tayong mga bilanggo, mga kasama. Pare-pareho tayong lalaban! Robert? Robert! Anong ginagawa mo dito? Dito ka pala naglalasing at nag-a-addict para hindi ka mahuli, no? Robert, kising! Kising, sabi eh! Kising! Ang gastos mo. 50 lang yan dahil medyo kapos kami. Awang-awa na ako sa'yo, Nora. Pati ikaw nadamay pa sa akin. Roger, may nakausap na ako. Matutulungan daw niya tayo. Kung magbabayad tayo ng 30,000, magagawan daw niya ng paraan na makalabas ka. Hindi ka ba natutuwa? Kung pera ang iniisip mo, huwag ka mag-alala. May mauutangan kami ng mama mo. Nag-usap na kami. Tsaka meron pa naman tayong mga kasangkapang pwede ibenta. Ang importante, makalabas ka. Hindi na bali, Nora. Dati sabi ka ng sabi, lakad kong release mo. Na unti-unti ka namamatay dito.
Mabuti pang mabulok na ako dito sa bilangguan kaysa bayaran kong kalayaan ko. Para ko na rin inamin may kasalanan ako. Bakit? Importante pa ba kung may kasalanan ka o wala? Ang importante, makalabas ka. Makakalabas nga ako rito. Wala naman akong prinsipyo. Hindi ba importante sa'yo na makasama mo na kami? Hindi ka ba natutuwa? Wala ka na bang iniisip kundi mga prinsipyo mo? Hindi ka ba natutuwa sa akin, Nora? Dati puro salita ako tungkol sa prinsipyo. Gaya nga ng sabi ni Carol noon. Nagkikita pa rin kayo. Hindi na. Pero sabi niya, puro daw ako boka. Puro talampati, wala naman sariling kumbiksyon. Ngayon nagkaroon na ako ng panahon para mag-isip dito. Tama nga siya. Bulag nga ako noon, Nora. Binulag ko ang sarili ko kaya marami akong hindi nakikita. Ang nakikita ko yung sarili ko lang. At ngayon, anong nakikita mo? Ang masa. Dati nagsasalita ako sa kanila pero hindi ko sila nakikita. Banat lang ako ng banat. Maski na nung sa rally. Para pa rin ako sa radyo, hindi ko sila nakikita. Hindi ko talaga sila kilala. Masa! Masa! Puro ka masa! Nasaan ang masa mo ngayon? Ayan! Sila! Sila masa ko ngayon! Nangangayayat ka, Nora. Maawa ka naman sa katawan mo. Baka wala ka na inaasikaso kundi mga bata at si Roger. May sasabihin ho ko sa inyo, Inay. Kumusta si Roger? Ihiwalayan ko na ho si Roger. Bakit? Bakit? May ginawa naman ba si Roger? Yung nasa labas siya, nagtitiis ako. Ngayon nasa loob siya, nagtitiis pa rin ako. Nahihirapan na ho ako. Kasi sira-sira na ho ang pamilya namin. Lalo kanyang kailangan ngayon. Hindi ho niya ako kailangan. Mas kailangan niya masa niya. Hindi totoo yan. Ako, nagkukulang ko sa kanya bilang ina. At yun ay masakit sa akin. Ewan ko kung kailan matatapos ang tampuhan nila mag-ama. Pero ang lugar ko, sa tabi ng ama niya. Ang lugar mo, sa tabi ng asawa mo. Ano man ang mangyari. Sinasabi ng mga kaibigan ko, buti pa raw na biyuda ako. Sa ganun, makakapag-asawa pa ako ulit. Bakit? May lalaki bang iba? Mahal mo nga siya. Sa loob na maraming taon, hindi ka man lamang natukso sa iba. Bumalik ka sa kanya. At panindigan mo ang pagmamahal mong yan. Kanina yan? Roger Arienda. Sige, dali mo ron. Sino dala mo?
Anak! Sige. Salamat. Buka. Oh, Robert, malaki ka na, ha? Kumusta ang pag-aaral mo? Dan, dito na ako titira. Ano? Bakit? Nanaginip ako kagabi. Namatay ka raw? Huwag kang mag-alala, anak. Tandaan mo, masamang damo matagal mamatay. Sige na, Dad. May problema ka, no? Gusto ko na lumayas sa bahay eh. Alam na ba yan ng mami mo? Dad naman lahat dinadama sa biro. Eh, ba't ka lalayas? Nag-away ba kayo ng mami mo? Lagi naman kami nag-aaway ng mami. Sige na, Dad, pumayag ka na. Kausapin mo ang mami mo at magkasundo kayo, ha? Resermo na lang ako nun eh. Robert, malaki na ang sakripisyo ng ina nyo. Hindi mo ba nakikita? Sige na, bumalik ka na sa kanya. Ang pader na bato, kanyang kain, kakakain. Kanyang kay dinog, ng ringat na bakwan. Bukod pa sa roon, may kundanang pangkat, maliit ng gwardiya. Magsilapit kayong lahat na nabibigatan at napapagod. At kayo'y akong bibigyan ng kapahingahan. Kasalanan, saksi ko ang langit, pati na Bakit pare? Pero, pre, lumalabas sa katawan ko. Ano? Nananaginip ka ba? Camila, parang kasamang katawan ko. Buryong lang yan. Bukas patingin ka sa doktor. Mag-ibigan kayo
Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Para na rin ako nakatagpo ng mina ng ginto. Nung araw, masa. Ngayon naman ang Diyos. Mukhang hindi na yata ako mawawala ng karibal. Mukha yata maganda mood mo ngayon, ah. Hindi. O ano pa na-discover mo dyan sa Biblia mo? Robert, nagugustuhan mo ba dito? Okay lang, ma. O, ayan pinadalan ko kayo ng mga paborito niyong pagkain, o. Mabuti pa, ipasok mo na muna ito dun sa kubo. Pati na yung mga damit mong dala. Ha? Naku, mukhang madadagdagan pang problema natin. Kamusta ka na, Roger? Maiwan ko na muna kayo. Is it okay with you? Oo. Paano? Sa linggo na lang? Ano nang balita sa'yo? Matagal mo rin ako inulila. Eto, may asawa at mga anak na. Abogado ang napangasawa ko. Hindi nga yata talaga ako makakaiwas sa mga taong mabuboka. Bigyan mo lang siya ng 3 karak. Naku, magtatalumpati na siya. Masaya rin kung ganun. Mahirap lang talunin sa argument. Nakatagpo ka rin ng katapat, ah. Hindi. Iba ka pa rin, Roger. Wala kang kapareho. Ah, siya nga pala, mga clippings mo. Nasundan ko lahat ng mga nangyari sa'yo. Itago mo na yan. Paalis na ako eh. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-a-abroad na kami ng pamilya ko. Baka sakaling hindi na tayo magkita. Pumpahing tulutan ng Diyos. Ano? Nagbabasa na ako ng Biblia ngayong karon. Bakit? Hindi mo na ba nakayanan? Ba tingin mo ron? Karuwagan? Hindi naman sa ganon. Dati-dati salita lang ako ng salita. Hindi ko inintindi mga sinasabi ko. Ikaw rin ang nagsabi sa akin yan. Ngayon pinipilit ko maintindihan ng mga bagay-bagay. Para sa akin ngayon. Yun ang katapangan. O, paano? Eh di malapit ka na sa langit. Kayo talaga, oo. Ayaw niyo akong seryosohin. Ultimo mga bilanggo dito. Paano? Happy trip na lang. Kailan ba alis niyo? Bukas. Sige, mauna na ako. Bye. Ang gagawin natin ay simbolo ng iyong kamatayan. Ang dati mo ay malilibing na at ang bago ay darating. Taos puso mo bang tinatanggap si Jesus na iyong Panginoon at tanging tagapagligtas? Opo. Dahil sa iyong pahayag, ikaw ngayon, kapatid Roger Bomba Arrienda, ay aking binabautismohan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ikaw rin, ha? Oo eh. Oo, ano, kumusta naman tita?
Maayos naman. Kumusta naman sila ron? Ano to? Biblia? Huwag niyong sabihin, isa ka na rin sa kanila. Anong mas maron? You mean, born again ka na rin? Bakit? Naloko ka na rin ba? Mali yata yung salita mong yun, Nilo. Yang relihiyon ay isa ring paraan ng pagkukulong sa atin sapagkat hindi natin nakikita ang mga pangapi sa paligid natin. Mas lalo ko nakikita ngayon ang pang-aapi ng mga imperialistang yan. Sa pangurakot, pagsasamantala, laban pa rin ako riyan. Pero, mas malawak ang pagtingin ko sa lahat ng bagay ngayon. Ang tingin ko sa'yo tumatakas ka lang sapagkat hindi mo na kayang lahat. Kung tumatakas ako, tatahimik na lang ako sa isang tabi. Diba? Ikaw? Hindi ba masakit ang paglagay ng mga tatong yan? Hindi naman. Hindi masakit. Pare. Okay lang yan. Ayaw mo yan. Gano'ng katagal ang paglagay ng tatong yan? Pare, Sa araw lang yan, pare. Hindi nga, pare. Ano? Araw lang yan. Tututin mo, sa araw lang yan. Masakit? O mga pare. Kota. sige pare. Pare, inom mo na. Tagay mo, Kosa. Salamat. Mukhang napaaga yata inuman natin ngayon. Hindi, nagpapakondisyon lang. Oo nga, Kosa. Alam niyo mga pare, meron ako alam na mas malakas na espiritu kaysa dyan. Kosa! Pati ba naman kami? Kataya lang kami dahil palaya na ito isang kasama namin eh. Oo nga naman. Pare, pagbigyan mo naman kami. Sinditinan mo nga. Sinditinan mo. Ayan ang tanong ng sindisyon. Sindisyon ng ako ni Patangan. O ayan, pinyaga ka na. Ayan na ano? Kasi mga namin. Ano sinasabi mong lakas ng espiritu? Ha? Ano ka na ito? Alat nangyari. Ano nangyari yan? Ano bang hapunan niyo? As usual. Kangkong at galunggong. Lahat nga ng luto ng kangkong at galunggong nagawa na namin eh. Di ba pa? Inaapit ka nila. Makikinig din sa akin ng mga yan balang araw. Nung bang una ako magsalita sa radyo, meron ba nakinig sa akin? Wala rin. Give up na akong maintindihan ka. Pero masaya na rin ako. Dahil alam ko, hanggat walang tigil ng kakasalita ang bibig mo sa mga tao, okay ka na uli. Kanya-kanya lang tayo ng paraan ng pakikipaglaban. Ang ibig mong sabihin, hindi ka pa rin tumitigil sa pakikipaglaban? Hindi. Titigil siguro ako kung patay na ako. Para sa akin, nasa labas man ako o nasa kulungan. Gagawin ko ang lahat ng paraan para mapabuti ang tayo ng tao. May lumabas na article sa dyaryo, sabi bumaliktad ka daw. History na ang bahala magsabi ko ng totoo. Ang alam ko, wala akong tinatakwil sa mga ipinaglalaban ko nun. Kaya nga lang nagbago na ako ng aking pamamaraan. From the communist ideology of violence to the Christian way of brotherly love. Paglabas mo, kasama ka pa rin ba sa mga lumalaban sa masamang sistema? Sabi mo nakaway. Eh, ano magagawa natin? Nakabilanggo tayo. Maski dito sa bilangguan, may magagawa pa rin tayo. Tandaan nyo, ang importante, hindi nawawala ang lakas ng loob natin. Hoy, Baba! Huh? Hoy! Baba, mano-mano tayo! Halika! Baba! Tingnan ko, tigas mo! Halika! Yun napansin niyo yan. Duwag kaya tayo! Halika dito!
Bakit ka, Kosa? Wala naman ako atraso sa'yo, ah. Meron ka, Kosa! Marami! Noon! Palagi kitang pinakikinggan sa radyo! Noon! Paano ako? Marami akong nakakaway dito dahil lagi kitang pinagtatanggol! Idolo kita, di mo ba alam? Pero ngayon, masama ang nakikita ko. Di ka na idolo! Pareho na lang tayo! Peke ka na ngayon! Kibiro, sinusumpong na naman. Wala, Brad. May problema lang siguro yung tao. Brad, pakihawakan lang to. Kosa, Pabayaan mo na, Kosa. Pabayaan mo na. Hindi. Kakausapin ko lang. Lingon! Lingon! Banta mo dito. Putak. Brad, hindi naman ako nagbabago eh. Kung kaya mo, kaya ko rin. Ha? Mas duwag ka pa nga siguro sa akin. Mas marami pa nga siguro kung kaya hindi mo kayang gawin. Huwag kang lalapit! Hindi kayo kasali dito! Ayan. Namumutla ka rin pala. Marunong ka rin palang matakot. Gusto mo na bang mamatay? Ha? Gusto mo na? Nakikita kita sa mga rally noon. May dala ka pang baril. Nasaan ang baril mo? Nasaan? Ayan. Tingnan mo, parang pulpul! Putol na ang tenga ko. Putol na rin ba ang aking kaluluwa? Ha? Huwag kang lalapit sa akin! Mga kapatid,
Bawat isa sa inyo, hinahamon ko. Sumuko kayo kay Jesus. Makakaranas kayo ng kapayapaan at ang buhay na walang hanggan. Alam ko ang mga pinoproblema niyo. Ang mga sentensya natin, huwag niyong problemahin yan. Papel lang yan. Ang problemahin natin ay ang ating kasalanan. Kailangang lumaya tayo kay Satanas. Dahil ultimo sardinas, lumalaya sa lata. Ayusin muna natin ang problema sa ating loob bago natin talakayin ang problema sa ating kapaligiran. Hindi natin tinatalikuran ng pakikipaglaban sa lahat ng uri ng pang-aapi o pagsasamantala. Hindi tayo tumatalikod sa ating pakikibaka. Hindi, mga kapatid. Binalalawak lang natin ang larangan ng ating pakikibaka at ng ating pamamaraan. Hindi dapat baril o dahas ang gamit natin, mga kapatid. Sa halip, ang kailangan natin, si Jesus. At ang pag-ibig sa ating kapwa.